Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung artist na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo ngayon. At for today's video guys ay gawa natin ng reaction itong naging vlog nitong si Kagwang Intoy. Itong pag-accept niya dito sa challenge nga nitong si Ma'am G at Sir Kabukol na mag-solo vlog nga itong si Intoy. At ito na nga guys, ito dumating na yung araw na gagawin na niya yung kanyang pagbablog. At dito nga guys, sa ginawang pagbablog na ito ni Intoy ay may nakita siya na isang tatay na nangangalakal. Nakita ito ni Intoy sa may tapat ng 7-Eleven habang namamahinga itong si tatay. At nakita dito ni Intoy na inaabutan ng mga dumadaan itong si tatay. At matapos nga mamahinga nitong si tatay ay tumayo ulit ito at nangalkal ng basura at namulot ng kalakal. Dito na nilapitan ni Kagwang Intoy itong si tatay. At yan, dito nga, tinanong ni Intoy kung anong ginagawa nito si tatay. At ang sagot nga ni tatay ay namumulot siya ng plastik o nangangalakal. At dito ay napagpasya na nga ni Intoy na itong si tatay ang kanyang tulungan. At yun nga, sinama ni Kagwang Intoy itong si tatay papunta nun sa kanilang bahay. At habang daan ay nalaman ni Intoy na itong si tatay pala ay 65 years old na. At ang ikinabubuhay nga lang ni tatay ay namamasura. At nabanggit din ni tatay dito na may isa siyang anak na 35 years old nga. At ang tanging hanap buhay din tong anak ay ang pamamasura o pangangalakal. At nabanggit din dito ni tatay na sa looban ng maghapon ng kanyang pangangalakal ay minsan ay wala pa sa 100 ang kanyang kinikita. At nabanggit din ni tatay habang sila nagkikwentuhan ni Intoy na hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Kumbaga, mula tanghalian hanggang nung gabing yon ay wala pang kain si tatay dahil hindi pa nga niya naibenta yung kanyang kalakal na napulot. At ang banggit pa nga ni tatay ay pagka ganong gabi na, ay kinabukasan pa niya ito maiibenta. Kaya hindi niya alam kung saan siya kukuha na makakain ng araw na yon, unang gabing yon.
At mapapansin mo din kay tatay habang siya nagtutulak ng kanyang kariton ay hinihingal na ito. Kaya naman tinulungan na ito ni Intoy sa pagtutulak. At sabi nga ni Intoy ay siya na yung magtutulak. Kaya lang si tatay ay halos hindi pumayag. Dahil ang sabi nga ni tatay ay baka makasabit sila. Kaya ang ginawa ni Intoy ay tinulungan na lang niya sa pagtutulak ito si tatay nung kanyang kariton. At hindi naman din talaga bihira yung magtulak ka ng ganong kariton sa ganong edad mo na. At yun, kita naman talaga natin sa itsura ni tatay na hinihingal talaga siya sa kanyang pagtutulak ng kariton. Pero ika nga ni tatay, bagamat ganun yung kalagayan niya, ay kailangan niya na mamasura. Kailangan niya maghanap buhay para sila may makain. At napansin natin na talaga namang mahaba-habang lakaran ang kanilang nilakbay ni tatay bago ito nakarating sa mismong bahay na tinutuluyan nitong si tatay. At pagdating nga doon nila Intoy ay di nakita natin lahat ang nakakaawang sitwasyon ni tatay sa kanyang barong-barong na nakita nating pinagtagpi-tagping trapa lang ang bubong. At nung pasok nga dito ni Intoy ay makikita natin na talagang napakaliit ng bahay ni tatay na isang tao lang ang pwedeng tumulog. At habang nakikipagkwentuhan nitong si Intoy dito kay tatay ay napansin niya ang sobrang hingal nitong si tatay. At ang mga sumunod na pangyayari ay talaga namang masasabi kong nakakataba ng puso ang naging aksyon dito ni Intoy. Kinuha niya ng tubig si tatay at kahit nga halos agawin na ni tatay sa kanya ang pagkuha ng tubig, ay pinilit niyang siya ang magbigay ng tubig dito kay tatay. Dahil anya pagod na nga ito si tatay. Kumbaga sabi nga niya kay tatay ay hayaan niyo na ako at pagodan niya kayo. At dito pa lang ay ramdam na ramdam ko yung puso ni Intoy sa ginawa niyang pagtulong dito kay tatay. At sa pagpapatuloy nga ng kwentuhan nila ni tatay ay napag-alaman natin na ang anak pala ni tatay ay sa labas natutulog. Kumbaga hindi kasama ni tatay doon sa pagtulog dahil nga sikip sila doon sa loob ng bahay. Kaya nagtsatsaga yung kanyang anak na doon sa labas matulog at naglalatag na nga lang daw ito ng karton. Ganto nakakaawa guys. Ganto nakakaawa yung kalagayan nitong si tatay at ng kanyang anak. Kaya masasabi kong sobrang deserve nito ang ginawang pagbira o pagtulong nitong si Intoy. At bago iabot nitong si Intoy ang kanyang blessing na ibibigay kay tatay, at tinanong din nitong si Intoy si tatay kung ano bang pwede nitong maging hanap buhay pa bukod sa pangangalakal. Kung kaya pa ba daw nito magtinda-tinda at ang banggit dito ni tatay, nasubukan na rin daw niya magtinda ng itlog pero nalugi din siya. Kumbaga ilang beses din siya nagtinda, nagsubok magtinda ng kung ano-ano pero ang ending ay nalugi din siya. Kaya ang naisip na lang niyang hanap buhay talaga ay ang pangangalakal. Dito nga naman sa pangangalakal ay di alam natin na talagang walang lugi. Kaya lang ay halos wala ding kita. Kaya kay swertihan na ang kumita ka. At yun nga, batay din naman yung kay tatay na minsan talaga ay wala halos siyang kinikita. Hindi pa siya makaisandaan sa looban ng maghapon niyang pangangalakal. At sa vlog na ito ni Entoy ay talaga namang masasabi ko wow, ang galing. Bagamat nakitaan siya ng mga ilang pagkukulang, ay maganda yung kinlabsan. At bago nga magbigay ng puna itong sila ka-business, ay nangako ito kay tatay. Nagbitaw ito ng isang pangako kay tatay na hindi yun yung huli. Dahil pupuntahan daw niya ito. At alam naman natin na pag pinuntahan ito nila ka-business ay another biyaya na naman
ang matatanggap nila tatay. At panigurado na dito ang isang sakong bigas at isang box ng grocery o ang sinasabi nating isang set ng ayuda ni ka-business. At ito nga guys yung mga naging komentaryo ng buong ka-business family. Unahin na natin itong mga positibong komentaryo ng buong ka-business family dito sa naging vlog nito si Intoy. At bago nga nagbigay ng komentaryo itong family ka-business ay pinuri muna ni ka-business itong si Intoy. At sabi nga ni ka-business ay para siyang isang tatay na sobrang proud sa isang anak sa ginawa nitong pagtulong. Sabagay totoo naman yun guys, kahit nga ako na manonood lang ay talagang sobra akong naging proud dito kay Kagwang Intoy. At ito nga guys, talakayin natin itong mga komentaryo ng family ka business. At ito unahin nga natin yung mga positibong komentaryo ng family ka business. At ang una nga nagbigay ng magandang komento ay itong si M1 o Ate Mengay. At ang sabi nga niya dito ay good job ang ginawang ito ni Intoy. At nakaka-touch daw ng damdamin. Agree naman ako dyan guys. Dahil talaga namang kahit ako ay sobrang na-touch din sa ginawang ito ni Kagwang Intoy. At ang sumunod naman nagbigay ng komento ay itong si M2 o si Junjun. At ang sinabi nga nitong si Junjun ay nakita daw niya ang sinseridad nitong si Intoy sa pagtulong at yung bukal sa pusong pagtulong nitong si Intoy. Yun naman daw ang naging obserbasyon nito si Junjun. At syempre agree din ako dyan guys. Dahil nakita naman talaga natin kung papaano in-approach ni Kagwang Intoy si tatay. At ang sumunod nga pong nagbigay ng komento ay itong si Nika. At ang sabi nga po ni Nika ay maganda daw yung kinalabasan ng vlog nito si Intoy. At naipakita daw nito si Intoy yung totoong istorya. Yan naman ang sabi ni Nika. At ang sumunod nga po nagbigay ng opinion dito ay si Boogie Boogie. At ang sabi nga po ni Boogie Boogie ay karapat dapat daw ang taong natagpuan ni Intoy para matulungan. At ang sumunod nga po na nagbigay ng komento ay ito namang si Bornok. At ang sabi nga po ni Bornok ay muntik na nga daw siyang lumuha dahil sa magandang approach nitong si Intoy dito kay tatay. Yan naman yung sabi ni Bornok. At ang sumunod naman pong nagbigay ng komento ay itong si Power Ranger. At ang banggit naman dito ni Power Ranger ay maganda dahil nakuhanan mula umpisa na si tatay ay namumulot ng basura hanggang sa ito ay makauwi sa kanilang bahay. Kumbaga wala daw anyang cut yung video ni Intoy nang sila'y naglalakad. At dagdag pa ni Power Ranger ay maganda yung background music. Kaya lang doon sa background music ang tingin ko doon si Boss Dave na ang dapat purihin. Dahil siya nag-attach ng background music. At ang sunod naman pong hiningan ng opinion dito ay si Kuya Bong. Kaya lang sabi ni Kuya Bong ay wala siyang masabi kay Intoy. At kaya naman walang masabi itong si Kuya Bong dito kay Intoy ay late na ito nung dumating. At tapos na yung panonood ng video nitong vlog ni Intoy nung dumating ito si Kuya Bong. Kaya normal na wala talagang masabi itong si Kuya Bong. Kasi hindi nga niya napanood yung video. At ang sumunod nga na nagbigay ng opinion dito ay si Bay Papaya. At ang sabi naman ni Papaya ay intro pa lang
ay tumayo na yung balahibo niya. Totoo yun guys, pati ako. Intro pa lang ni Intoy, talagang tumayo na yung balahibo ko. Baga, intro pa lang ay ramdam mo na yung puso nito si Intoy dito sa vlog na ito. Kaya agree ako doon sa sinabi niyo ni Papaya. At ang sumunod naman dito na nagbigay ng opinion ay si Kuya Buknoy. At parang naman kay Kuya Buknoy ay maganda yung ginawang vlog ni Intoy. Dahil aktual na nakuhanan nito si Intoy yung pamumulot ng basura nito si tatay. O ika nga ni Kuya Buknoy ay aktual na nakuhanan kung ano yung ginagawa ni tatay. At ang sumunod nga dito nagbigay ng opinion ay si Boss Dave. At sabi nga dito ni Boss Dave, sa pag-e-edit pa lang ay nakita na niya ang walang pag-aalinlangang pagtulong nito si Intoy. At nasa puso daw talaga ni Intoy ang pagtulong. Yun yung na-observe ni Boss Dave habang ini-edit niya ang bidyong ito. At ang sumunod nga po na nagbigay ng komento ay si Papa Dins. At ang sabi naman ni Papa Dins ay kitang-kita daw ang pagtsatsaga nito si Intoy. At naandun din yung lakas ng loob nitong si Intoy sa vlog na ito. Totoo naman yun guys dahil kita mo naman kung gaano kahaba ang nilakad ni Intoy at ni tatay. At pinagtyagaan yun ni Intoy na lakarin. At yung lakas ng loob, oo, andun yun, yung lakas ng loob. Dahil unang-una mag-isa lang itong si Intoy na nagbablog. Pero wala siyang ibang inisip kundi makatulong kay tatay. Andun yung lakas ng loob ni Intoy. Walang ibang iniisip kundi ang matulungan si tatay. Kumbaga hindi niya inisip saan ba ako pupunta, saan ba ako dadalhin nito, ligtas ba doon sa lugar na ito na mag-isa lang ako sa 10 oras ng gabi? At ang matandang 65 years old lang, nahingalin pa nga ang kanyang kasama. Hindi na inisip yun ni Intoy. Basta ang inisip niya ay ang maabutan ng tulong si tatay. At ang sumunod nga pong nagbigay ng komento ay itong si Mrs. Kabisnes. At ang sabi nga po ni Mrs. Kabisnes ay kung dating mahiyaing Intoy daw ang nakilala niya, ngayon ay hindi na. At wala nga daw pag-aalinlangan na nilapitan nitong si Intoy, si tatay. Ito kasing si Intoy guys, nung unang mapapunta ito kaila Kabisnes, ay kinikwento din nila Kabisnes na sobra talaga itong mahiyain. At kung mapapanood nyo, yung unang mga vlog ni Kabisnes, na ang content pa nila nun ay about doon sa kanilang negosyo, ay yun naman talaga yung makikita mo dito kay Intoy, na hindi ito nag-iimik. Makikita mo lang siya na nag-assemble ng sewing machine, nagkakarga, pero hindi siya nag-iimik nung panahong yun. Kaya nasabi ito ni Mrs. Kabisnes. At nakita naman talaga natin dito sa vlog ni Intoy na talagang wala naman nga siyang pag-aalinlangan kahit kaunti nung lapitan niya itong si tatay at nang kausapin niya ito. Kumbaga, nakita lang natin doon ay yung determinasyon ni Intoy na makatulong. At yun nga guys, ang sumunod naman na nagbigay ng komento dito ay si Mr. Kabisnes. At yun nga, tulad ng sinabi nito si Mrs. Kabisnes, na dating mahihayin nito si Intoy, ay napabalik tanaw din itong si Kabisnes sa kung sino si Intoy noon. Noong panahon nga na ang vlog pa nila ay yung tungkol doon sa kanilang negosyo. Ika nga ni Kabisnes ay kung ano yung tanong mo kay Intoy, ay yun din lang ang isasagot nito. At minsan pa nga ay ngingitian ka lang nito. Pero ngayon, sabi nga ni Kabisnes, napakalaki na.
ng pinagbago nito si Intoy. At nakita naman talaga natin guys sa mga vlog ni Ka-Business at ni Papa Dins na itong si Intoy ay isa sa promotor ng Pampa-Good Vibes. At yung dating mahiyaing Intoy ay sobrang buhalhal na ngayon. At dagdag pa nga ni Ka-Business dito ay doon pa lang sa pag-accept ni Intoy dun sa challenge ay isang kahanga-hanga na yun. Dahil nung ibaba ni Ka-Business yung challenge na ibinigay ni Ma'am G at Sir Kabukol ay hindi nagdalawang isip itong si Intoy na i-accept yung challenge na yon. Kaya naman sobrang humahanga at sobrang proud itong si Ka-Business dito kay Intoy. At matapos nga po yan, mga magagandang komento na yan kay Intoy, ay dumako naman tayo dito sa mga sabihin na nating negative comment o naging pagkukulang nitong si Kagwang Intoy o sa mga nalimutan nito na gawin sa vlog. At yan nga guys ang mga positibong komento ng buong family Ka-Business sa naging vlog ng ito ni Intoy. At masasabi kong totoo ang lahat na sinabing ito ng buong pamilya Ka-Business. Yung mula nga sa intro ni Intoy ay talaga namang halos kilabutan ka talaga. At yung naging takbo ng vlog na napakaganda naman talaga. Yung mula doon sa kakakita niya doon kay tatay, yung pag-approach niya, yung pagsama niya kay tatay sa paglalakad. At naipakita din dito ni Kagwang Intoy yung talagang puso niya sa pagtulong dito kay tatay. Na nung nakikita nga niya na hinihingal na ito si tatay, ay halos agawin niya ang kariton kay tatay. Ayaw nga lang pumayag ni tatay na si Intoy ang magtulak ng kanyang kariton. Pero nakita natin dun yung pagpuporsige nito si Intoy na hindi lang matulungan sa pinansyal itong si tatay, kundi matulungan din mismong dun sa ginagawa ni tatay. Yun yung nakita natin dito kay Intoy. At ngayon dumako naman tayo dito sa mga puna. Tungkol dito nga sa vlog ni Intoy na ito. At ang unang nga pong nagbigay ng puna dito ay si Boss Dave. At ang sinabi nga po ni Boss Dave ay paminsan-minsan ay naliligaw ng topic itong si Intoy. Kumbaga hindi napake nitong si Intoy yung pagkakasunod-sunod ng mga kanyang sasabihin. Kung minsan nga ay tumatalon siya doon sa topic na tinatalakay niya kay tatay. At pagkatapos nun, pupunta siya doon sa isang topic na naman at mamaya-maya lang ay bumabalik sa kung ano yung nauna niyang topic. Kumbaga nagkarambol yung mga gustong sabihin ni Intoy. At yun yung naging puna ni Boss Dave. At mas maganda naman talaga yung kung ano yung inumpisahan mo ay tapusin mo muna. Kung ano yung naumpisahan mong topic ay tapusin mo muna bago ka gumawa uli ng panibagong topic. Para nga naman pati yung binablog mo ay hindi malito sa isasagot sa'yo. Kumbaga ay lumalabas na nagpapaulit-ulit lang na ito naman, itong mga gantong pangyayari ay talaga namang minsan ay hindi mo maiwasan. Kahit nga sa aming mga reactor, nangyayari din yan. Na minsan ay nasabi na namin nung una, ay mababanggit pa uli namin sa kalagitnaan. At minsan ay ganun din sa huli. At maganda ito sinabi na ito ni Boss Dave. Malaking tulong ito para sa lahat ng vlogger. At kahit sa aming mga reactors,
ay napakaganda niyang, idea na totoo naman na 'pag nabanggit mo na sa una at mababanggit mo ulit sa gitna at mababanggit mo pa ulit sa huli, ay mapapansin na 'yan ng mga viewers na nagpapaulit-ulit ka lang ng sinasabi. Kaya napakagandang idea nito para sa lahat ng vlogger. At ang sumunod nga po nagbigay dito ng puna ay itong si Papa Dins, na ang puna naman nito ay halos ay may hawig din dito sa, puna ni Boss Dave. Tungkol din nga ito sa pagkakahanay ng mga sasabihin nitong si Intoy. Mas ipinaliwanag nga lang ni Papa Dins dito. Yun nga, tulad ng pagtatanong kay tatay na kung pwede bang sumama si Intoy dito sa bahay nila, ay naitanong nga ito ni Intoy nung panahong naglalakad na sila papunta sa bahay ni tatay. Maging nga yung pagtatanong kung, puwede ba itong maisama sa vlog, ay napansin natin na nasa kalagitnaan na sila nung paglalakad nung maitanong ito ni, Intoy. At maging nga yung pangalan ni tatay ay nalimutan na ring itanong nitong si Intoy. Sa isang banda naman ay kauna-unawa naman ito dahil, sa pagiging baguhan nga nitong si Intoy na mag-vlog na mag-isa. Dahil ito first time lang naman talaga ni Intoy na gawin ito, na mag-vlog siya na mag-isa. Kumbaga nung mga nakaraan man ay nakakapag-vlog siya, ay may kasama naman siya o may tatay yung backup sa kanya. At ang isang dagdag din dito ni Papa Dins ay dapat anya'y, dun pa lang kung saan nakita ni Intoy itong si tatay, dun pa lang ay in-interview na niya ito. Para dun nga po sa, audio. Kasi maingay 'pag dun sa, kalagitnaan ng kalsada na habang naglalakad ay nag-i-interview. Na totoo naman kahit kami na nanood medyo, mahirap unawain kung ano yung mga sinasabi nitong si Intoy at kung ano yung nagiging sagot ni tatay. Dahil nga dun sa ingay ng sasakyan, dun sa kalsada. Samantalang kung dun sa mismong pinagkakitaan ni Intoy kay tatay, dun na in-interview, medyo mababawasan yung ingay. Dahil pwedeng ihinto ni Intoy ang pagtatanong sa tuwing may dadaang sasakyan. O kaya ay pumili sila ng pwesto na medyo may kalayuan sa mga tunog ng sasakyan. Kaya tama yung sinabi ni Papa Dins na mas mainam 'pag mag-i-interview ka ay nakatigil ka lang o dun sa mismong, lugar kung saan mo nakita, dun mo na interviewhin. At yun guys, ang sumunod ngang nagbigay ng puna dito ay si Ka-Business. At ang mga sinabi dito ni Ka-Business ay, halos katulad din lang ng sinabi ni Papa Dins at ni Boss Dave. Mas inilinaw nga lang dito ni Ka-Business, punto per punto, kung ano yung mga napansin na pagkukulang. At yun nga, tulad nung sinabi ko, na yun yung mga pagkakasunod-sunod, mula nga dun sa pagpapaalam, kung pwede bang sumama doon sa bahay ni tatay, pagpapaalam kung pwede bang isama itong si tatay sa vlog. At yun nga, maging sa pagtatanong sa pangalan ni tatay, ay hindi agad nagawa nitong si Kagwang Intoy. At ang isa pa dito na napuna ni Ka-Business ay yung nabanggit ni tatay na siya ay hindi pa nakain mula tanghalian hanggang nung mga oras na yon, na yung oras na yun ay oras na nga ng gabi. At sabi ito ni tatay sa habang nasa kalagitnaan sila ng paglalakad nito si Intoy. At napansin nga dito ni Ka-Business na bakit hindi mo na binilhan nitong si Intoy ng kahit anong makakain nitong si tatay na pampalipas gutom man lang. Ika nga ni Ka-Business, sa mga ganyang pagkakataon, dapat unahin mo kung ano yung kinakailangan.
kung ano yung kagyat na dapat mong gawin. At sa pagkakataon ngang yun, ay ang kagyat na dapat ginawa nitong si Intoy ay mabilhan man lang ng kahit anong pwedeng kainin itong si tatay para pantawid gutom man lang. Bago sila nagdiretso sa paglalakad. Dahil kita naman natin kung ano yung naging hingal ni tatay. Bukod sa asma ay pwede ding dahilan nun yung gutom na nararamdaman na niya. Kahit ako guys, tumarinig ko na si tatay nga ay wala pang tanghalian at wala pa ring hapunan, ay yun na rin yung naisip ko na sana ay ibili nitong si Kagwang Intoy ng kahit tinapay man lang. Para nga may mailaman lang ito sa kanyang sikmura at nang mabawasan yung kanyang gutom. Kasi ang hirap kaya nun guys. Gutom ka, nagtutulak ka ng kariton, o kahit nga wala kang tulak-tulak na kariton, yung gutom ka pero naglalakad ka. Ang hirap nun. Pero syempre ay maaaring hindi na rin ito naisip ni Kagwang Intoy dahil maaaring ng mga oras na ito ay magkahalong kaba ang kanyang nararamdaman. Kaya hindi na rin niya naisip na ibili ng makakain itong si tatay. At ang inisip na lang siguro niya nung mga oras na yon ay ang maihatid agad si tatay dito sa kanyang bahay at maibigay na ang kanyang daladalang biyaya para kay tatay. At doon pa lang mula sa biyayang yun ay makakabili na si tatay ng kanyang pagkain. Kaya siguro hindi na rin pumasok sa isip ni Kagwang Intoy na bumili nga ng pagkain nito si tatay. At ang dagdag pa dito ni ka-business, 'pag isa kang vlogger, lalo na't ika'y nasa pagtulong, ay huwag kang manghinayang na dumukot sa sarili mong bulsa, sa sarili mong pera. Kumbaga, huwag kang aasa sa ibinigay lang ng sponsor mo. Kung kinakailangan na dumukot ka sa sarili mong bulsa, gumastos ka ng sarili mong pera, huwag mong panghinayangan yun. Lalo na kung itutulong mo sa kapwa mo. Totoo yun guys. Kahit hindi naman sa pagbablog, di ba? Pag tayo may nakita na nanghihingi dyan at hindi pa nakakakain, dapat hindi ka mag-atubili na dumukot ng pera sa iyong bulsa. Kung nag-aalangan ka man na bigyan niya ng pera, ibili mo ng pagkain at ito yung iabot mo sa kanya. Kaya yung payo ni ka-business na huwag kang mangingimi o magdadalawang isip na kung kinakailangan mong maglabas ng sarili mong pera, maglabas ka. Tama yun guys. At magandang lesson yun para dito sa kanya mga kagwang o sa buong pamilya ka-business na sasabak dito sa challenge niya na pagbablog. Na pwede kasi na habang sumasabak ang mga ito ay maka-encounter ng mga ganitong sitwasyon. Baka sa kalagitnaan ng pagbablog nito mga ito ay mangyari yung ganito na yung kailangan mo nang ibili ng pagkain ang iyong tutulungan ay maalangan ka pang humugot sa sarili mong bulsa. Kumbaga mas masarap nga kasing panoodin na bukod doon sa ibinigay sa'yo na pantulong ay makikita pa ng viewers na talagang bubunot ka sa sarili mong bulsa. Kumbaga mas may ipakita mo kasi doon yung puso mo sa pagtulong at hindi lang tumutulong ka dahil sa naiata sa iyong pagbablog. Maganda yung pinuntong ito ni ka-business. Kumbaga ang tinumbok dito sa sinabing ito ni ka-business ay yung pag-share mo ng kung anong meron ka sa kapwa mo.
At after nga nito ng pagbablog na ito ni Intoy ay isa-isang sasabak sa solo vlog ang buong family ka business. Pwera na nga lang dito kay Boss Dave, Papa Dins, Mrs. ka business, Budang at mismong kay ka business. Dahil hindi sila kasali dito sa challenge na to. At ang challenge na to ay may premyo. At ang premyo nga po nito ay talaga namang tumataginting na 100,000 para sa mananalo. At ang kondisyon dito ni ka-business ay bawal i-share sa kahit sinong membro ng family ka-business. Kundi yung 100,000 na matatanggap na mananalo ay sa sarili lang niya yon. Dahil kung mag-share-share nga naman, edi baka yung iba hindi na gumawa ng effort. Baga hindi na mag-extra effort pa. Dahil aasa na matalo't manalo naman ay hati-hati pa rin. Yun guys, paano po? Sana po ay nagustuhan nyo po itong aking reaction video na ito patungkol dito sa vlog nito si Kagwang Intoy. At abangan po natin ang magiging vlog ng bawat isang membro ng ka-business. At syempre, suportahan po natin silang lahat. Panoorin po natin lahat ang kanilang bawat vlog. At yun po, bago tayo po magtapos ay gusto ko pong muling i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shout out po sa inyo. At lagi po kayo mag-iingat dyan sa New Jersey. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. God bless po sa inyo at sa buong pamilya niyo po. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.